naka-on na. Ano, humandar yung pan, no? Ito. Ayun lang. Sobrang baba naman. Halos na sa 0.1 na lang to. Bagsak na bagsak. Wala tayong makuha. Masyadong mababa sa 2.2. 3K, siguro mga 2.7 lang talaga dapat siya, o 2.5. For today's video, bali eto, binuksan ko na para sa inyo agad na hindi na tumagal yung walang kwentang vlog natin. Kasi tingnan nyo yung unit to, amahay yung kalawang Trident na CA7. Ayun, oh, yung mayari nito is yun din yung mayari ng sa may previous vlog natin, yung CA2 na Trident din, taga Novaliches, Quezon City, taga RP. Unang-una sa lahat, maraming salamat, and then shoutout sa mayari nito na pinagkakatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. Trident na CA7, CA2, tapos mixer na iMix din, and then Kevlar na crossover. Okay? Ito, sabi ko nga, binuksan ko na kasi nga, check na matatagalan ako. Tingnan nyo kung ano nangyari, oh. Pinersa ko yung dalawa rito kasi hindi na kayang baklasin. Namahay yung screw, and then wala na siyang, hindi mo na matanggal talaga. Pinersa ko na lang, gawa na lang natin paraan pagbalik. Importante is nabaklas natin. Pinapa recondition sa atin ito, dalawa, CA2 and then itong CA7. Sabi daw wala na daw mga audio ito, yung CA2 wala na, CA7 niya wala na mga audio to. Basta pinapa-recondition na lang. Lahat na pwedeng gawin is gagawin natin. Ayun, bago natin simulan to, siyempre promotion muna tayo agad. Sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. So hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Bali, simulan natin. Sinukat ko yung bias nito. Okay naman, although okay naman. May bias naman siya, nasa 0.4. Hindi ko alam kung bakit ito lang audio. Baka katulad din sa C2 to dahil na-stock. Baka sira rin yung control niya. Bali recondition na lang natin. Tapos, gagawin natin, i-fix bias natin agad to. Fix natin. Para tumibay. Hindi na tayo mababakjaban kung sakali man. Ayan, yung trimmer na yan, i-fix bias natin. Katulad sa mga ibang ginagawa natin ng mga CA7. Kasi once na pumalya dyan, tapos yung mga parts dyan ng mga SMD. Yan, fix bias natin. Tapos general cleaning, sabi ni may bossing, or sabi ni Toto, general cleaning na. Okay. Bali, hindi na tayo maglalagay ng audio. Diretso na tayo. Bali, baklas na tayo nito. Baklasin ko ito. And then, ano ba gagawin natin dito? Ay, fix bias. Pero pakita ko muna sa inyo na working pa ito or may power pa siya. Okay? Ayan, oh. Yan, nag-relay naman siya, dalawa. Nag-relay itong dalawang channel natin. Pag sinukatan mo ng bias yan, yung bias nito is nasa 0.4. Medyo mataas-taas pala yung bias ng CA7. Okay, pakita ko sa inyo, ha. Eto, tingnan nyo. Ayan, oh. Nasa 0.4 yung bias niya. Na working yan or good yan. Tapos dito, siyempre same din. Ayan, nasa 0.4 din siya, oh. So ngayon, bali fix bias na natin agad para siguradong hindi tayo mababakjaban kasi baka mamaya katulad sa mga ibang unit na CA7 is mag-iinit-init yung either channel 1 or channel 2, and then makabumigay yung mga parts. Is maganda na unahan natin, fix bias na natin agad to, tapos linisin lahat ng pwedeng linisin, tapos scroll, baka mga sira na rin to. Ngayon, stay tuned lang kayo, magbabaklas muna tayo ng isang channel lang muna para mayroon tayong reference. Ibababa natin yung 0.4, baba natin ng konti para hindi siya ganun kainit. Ngayon guys, bali ito, pati pa naman dito sa may board is pahirapan yung pagbaklas ng tornilyo. Namahay talaga yung mga amag, oh. Namag yung aluminum, pati yung kalawang, nagkaganda away-away na. Okay, binaklas ko na yung trimmer. Yung value ng trimmer ay 3.3 to, 3.3. Pero nakalagay sa may board, indicator is 3K. Okay, try natin siya ng 3K.
fixed bias natin ng 3K. Tingnan natin kung anong mangyari sa may biasing niya. Babagsak ba siya ng mga 0.4 or 0.3? Kasi 3K nakalagay dyan. Di 3K natin. Kasi parang binaba na nila eh. Kasi 3.3 yung nasa trimmer. Hindi magkadikit yung 3K. Malamang 3K yan. Dami ko na nagawa sa video, hindi ko natandaan eh. Ayaw ko kasi maglista. Okay, lagyan ko lang muna ng 3K to. Tayong rectang 3K. Ang ginawa ko is dalawang 1.5. Yan, dalawa. Nag-series na lang tayo. Okay na. Malinis na rin itong board. Eh, binrush-brush ko na kunwari. May dumi pa na konti. Brushin na lang natin ulit yan. Itong sa may casing is binrush na natin to. So ngayon, babalik ko lang muna ito and then sukatan natin. Tingnan natin kung ano yung magiging biasing niya. Binalik ko muna yung board. Tapos, ito, binalik ko na yung mga kable. Sana sigurado na. Para hindi tayo pa baklas pa. Ayan. Dalawang 1.5. Okay, sukat tayo. Ayun, nag-relay dalawa. Tingnan natin kung ano yung kalabasan sa tawas. Dito. Yan o, nasa 0.4, kulang-kulang 0.5. Dito. Ayun lang, medyo mataas na konti. Nasa 0.5 siya. Hindi pwede, baba natin. Di baling bumaba tayo ng konti, wag lang tumaas. Ito, pangalawa araw ng pagre-repair natin. Inabot tayo ng gabi kagabi. Palit na ako ng trimmer kasi mataas yung value ng trimmer na yung fix na nilagay natin, 3K. Mataas, nasa 0.6 siya. 0.5. Binaba natin ng tuluyan. 2.2 na. Yan, 2.2 nalagay ko. Para tingnan natin kung aabot siya ng mga 0.3 lang. Okay, babalik muna natin ito. Pati nga ito, binaklas ko na rin, no? Para hindi na umaba yung walang kwentang vlog natin. Para mabilisan na tayo. Pangalawang araw na natin ngayon to. Babalik ko lang muna ito, and then magsukat tayo. Dito ko na lang muna siya nilagay. Hindi, para ito, kahit ito lang naman, may masukat na tayong bias na ito eh. Ayan. Kaon na. Ano, humandar yung pan, no? Dito. Ayun lang. Sobrang baba naman. Halos na sa 0.1 na lang to. Bagsak na bagsak. Wala tayong makuha. Masyadong mababa sa 2.2. 3K, siguro mga 2.7 lang talaga dapat siya. O 2.5. Sobrang baba, oh. Try natin sa 2.7. Alanganin yung 2.2. Sobrang baba. Gawin nating leader mga 2.7 siguro. Try natin sa 2.7. So ngayon guys, bali ito na, pinalitan ko na 2.7 ang lagay natin. 2.7. Ayan o. Okay, so katuloy tayo. Walang indicator kasi walang nakakabit na mga malilit na linya or kable. Dito lang tayo sa may mataas na voltahe. May mandar yung pan, no? Sabihin gumagana yung circuit na natin. Kung ano yung lalabas dito na biasing nya. Ayun, oh, nasa 0.3 siya, oh. Halos parehas ng nasa kwan siya. Medyo mababa na konti ito kaysa yung sa stock na bias nya kanina. Na mas okay ito para sa akin. Nasa 0.3 lang siya, oh. Yung stock kasi nasa 0.4 eh. Mas maganda to, hindi siya ganun kainit. Ayun, okay na yan. Yung 2.7 na yan. Hindi natin tatanggalin yan or hindi natin papapalitan yan. Ngayon, proceed tayo rito sa may isa. Diretso na. Kasi natanggal ko na ito. Sabi ko nga, para hindi na mabay walang kwentang vlog natin. Ikuha ko lang ito. Ipipix ko na ito. And then sabay linis, balik na. And then tingnan natin kung may audio na siya or wala pa. Naibalik ko na yung dalawang board. Ito, katornelyo na. Tapos naglagay na ako ng speaker. Bali, 4 na speaker. Usual na ginagamit natin lagi dito. Dalawang gitna, dalawang baba na sub. Tapos, audio source natin is itong isang cellphone natin. Ayun, natin kung anong maging kalabasan.
Grabe talagang kalawang. Wala tayong magagawa dito. Tagal lang yung delay ng protect niya. Pansin ko sa iMix, ang tagal ng delay ng protect. Channel 1. Wala, hindi umaandar. Ay, hindi pala naka-on. Ayun, play natin. Hindi pala naka-play kanina. Channel 1. Wala. Wala. Channel 2, meron. Bali, naka-stereo. Parallel natin. Yan, naka-parallel. Wala. Sira siguro yung control nito. At doon sa isa, sa CE4. Nawala, oh. Nawala. Ngayon, palitan muna natin yung control. Sigurado, sira yan. Channel 2 lang yung meron. Balik natin sa may stereo. Yan. Ito, wala talaga. Wala eh. May kindat-kindat kapag ginalaw. Palitan natin. Ang problema nito, hindi natin mabaklas itong takip nito o front panel nito dahil kinalawang na to. Na baka ito na lang ulit baklasin natin. So, stay tuned lang kayo. Basta magpalit na muna ako ng control. Nabaklas and then napalitan ko na yung control. Ito, bago. Walang bayad mancha pa, oh. Ayan. Ito yung pinambaklas natin. Dalawa na pinalitan ko para, diba itong channel 1 lang yung walang audio. Pinalitan ko na rin para yung channel 2 para pare sila bago. Ito yung pinambaklas natin. Value nito is 10k. Halos lahat naman sa mga power amp kundi 10k, 5k yung nakalagay. And then saktong half moon, may half moon din tayo, di saktuhan lang. Swak na swak yung pagka palit natin or pagkalagay. Ayan, oh. Yan, okay na. Nahirapan ulit tayo ng pagbaklas ng tornilyo. So ngayon, bali babalik lang muna natin ulit ito. And then, bali babanat na naman ulit tayo ng audio niya. Kung sana magiging okay na siya para makaproceed tayo sa ibang gawain. So ngayon, babalik ko lang muna itong front panel. Tapos, diretso na ulit tayo. Naibalik ko na yung pinaka front panel. Malilinisan na lang natin ng wipe out mamaya to para luminis-linis siya tingnan. Okay na, naibalik ko na. O, balik ulit tayo. Yan, lilipat ko na dito sa may laptop. Laptop na yung maandar yung on na audio source natin. Tagal talaga mawala yung delay nyo. Okay. Ito yung channel 1 kanina is walang audio to. O, meron na, oh. Yung channel 2 pinalitan lang natin yung control. Ito yung control nya, oh. Yan. Naipon na yung control natin dito. Yung dalawa na to galing to naman sa may CE4. Okay. Na, suabing-suabe na yung control niya. Sir from Novaliches, bali kompleto na yung dalawang amplifier. Napagana ko na. Bali, ang susunod ko na lang ay yung mga processor mo, equalizer, crossover, and then mixer. Pero yung C7 mo and then C4 mo is okay na. Maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin, sir, ha. And then promotion, bago tayo magtapos, siyempre, shop natin, always on the go na 24/7. Yeah. Sa mga gustong magpa-prepare along sa Uyo, Quezon City, number 61, Don Julio Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, so kung hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. So kung hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace sa atin lahat.